Mas naging madali kasi para sa kanila ang mga paraan tungo sa maunlad na pagsasaka. Ang sa amin lang po sa Pangulong Gloria Cabagat Arroyo, ang sa amin is suporta sa agrikultura natin. Dahil alam namin na ang rice industry, yun ang nagbibigay ng pagkain sa ating mamamayan Pilipino. Nagpapasalamat din kami po kay Congressman Anton Lagdameo ng 2nd District ng Davao del Norte sa kanyang parating tulong sa magsasaka sa specialist distrito ng Davao del Norte. Yung palgo niya, dahil first na inirelease sa amin yan is 1.5, dinagdagan niya, ginawa niyang 2 million, then last cropping ginawa niyang 2.5, at saka ngayon ginawa niyang 4 million. So malaki ang pasalamat namin dito sa Davao del Norte, dito dalawang munisipyo ng Davao del Norte, particularly ng Santo Tomas at saka Duhali, dahil yung 6 na kooperatiba dito ay recipient ng programa ni Congressman Anton Lagdameo. Maraming salamat. Nadadala talaga na bibigyan ng serbisyo ang mga magsasaka, lalong-lalo na dito sa Distrito 2 ni Congressman Anton. Lahat na farmers nakikinabang sa mga proyekto at saka benepisyo na binibigay ng pamahalaan natin. Kaya yun, nagpapasalamat nga ang mga tao sa mga proyekto. Sa katunayan, for implementation na yung ibang projects sa irrigations, particular sa irrigations, rehabilitation ng irrigations dito sa Distrito 2 na nagpapalakas o nagpapadagdag ng palay areas. Kung epektibo ang gulayan sa barangay program, higit ding epektibo ang Palay Marketing Assistance of Legislators and LGUs. Kaya't paniniwala nila, kinakailangan lamang na maihatid ng tama ang mga impormasyon at pamamaraan na ito sa iba. More of campaign in such a way na they will adapt. Gagawin nila yung mga style strategy naman na medyo makaginhawa doon sa mga farmers, not at the farmers loss. Makatulong ng farmers, makatulong ng NFA, makatulong ng fund provider, yung partners natin. At finally, ultimately, maka-influence din sa presyo naman sa market. Of course, trust din ito ng gobyerno to stabilize and to provide anong tawag ng food security. Siguro it needs still a lot of campaign, indoctrination to the LGUs. Parang magiging strong partner natin sila. We're trying to show na hindi naman totoo yung sinasabi ng lahat na yung pork barrel na yan palaging kung saan-saan umaabot lang. I think dito naman sa distrito makikita rin yun. Talagang nandyan lahat ng project. And from all from yung CDF tower, I think yung mga mayors, even the mga barangay captain, masasagot naman nila talaga na nandyan yung mga projects. Di ba? So yun ang importante. Tsaka yun nga, yung mga projects ngayon, makikita din yun, it's all food security, pangtulong talaga para sa pagkain talaga. Akibat din ang opisina ni Congressman Anton sa microfinance program para sa mga kababaihan sa ilalim ng DSWD Self-Employment Assistance Kabuhayan o CK. Mula naman sa mga basic infrastructures tulad ng daycare center, PNP building o New Police Community Precinct, Health Center at multi-purpose hall, nariyan din ang mga farm-to-market roads na magsisilbing tulay sa kaunlaran ng bawat barangay. Speaking for the current year, the office implemented a total of 27 projects under the 2nd Legislative District, which is under Congressman Lagdameo, amounting to 153,417,000. This includes our regular infra, which is under tourism, the Babaksa Marcaputian Road, amounting to 26 million. And another thing, one of the major projects is the 40 million along Carmen Tanabo section along Davao Agusan Road. On top of this, we also have the 2008 Lower House Fund, a lower house fund funded by our congressman. Ito po yung tinatawag natin na initiative ni Congressman Lagdameo.
amounting to 20 million. Out of this 20 million, comprising 16 projects, we have completed 2 projects, 7 ongoing, and 7 not yet started, with an accomplishment of 50% more or less. At sa mabilis na pagpapalabas ng budget para pondohan ang mga agricultural projects ng pamahalaan sa mga lalawigan, hindi politiko kundi magsasakang Pilipino ang makikinabang dito. Tama-tama naman ginawa ni Presidente because yun nga, it's really for the farmers eh. Yan naman ang gusto niyang gawin talaga, tulungan ng mga farmers. Dito sa Mindanao also, especially because sinasabi ng lahat, food basket. Eh kung wala rin support, mahihirapan rin yung mga farmers. But mukhang makikita naman natin na may improvement eh. It's just that we cannot expect improvement overnight. Maraming na-inherit rin ng Presidente ng mga problema from a long time ago. I'm not saying from previous president or the 2 or 3 previous presidents. It's patong-patong na yan eh, from before pa. So, I think she's really talagang doing her best naman to, para tulungan yung mga tao talaga. Barangay Bayanihan, tulong-tulong na pagsikapan ang pag-angat laban sa kahirapan.